Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta na lahat mga gilew? Ay nagbabalik din sa palaisdaan. Kasi nga nabalitaan ko may bagong balita. Galing kay tatay. Baka daw bukas o makalawa ilalabas na ang ating bangaws. Gawa ng sobrang init. Baka daw madisgrasya. Ay titignan natin mga gilew ang tunay na balita kay tatay. Super high tide ngayon. Ang laki ng tubig. Kaya ang dinadaanan ko ay tubig. Kita nyo yan mga gilew. Pilapil ho yan. Ay inabot ho ng taas ng tubig. Ay papakita ko sa inyo. Yan ang aking dinadaanan mga gilew. Diyan sa gitna na yan. Ayan ay kwan. Pilapil. Ay din naman sa daan kong ito ay talagang tubig ay inabot ho ng taas ng tubig. Gawa ng high tide. Ako'y dahan-dahan nga lang humahakbang. Baka ako'y magsungasob. O di kayo magsungaba. Kahirap maligo. Ay baka mabasa ang silpon. Sayang ang silpon. Samahan nyo ako mga gilew at papasyalan na natin ang ating mga bangaws. Baka bukas makalawa ay ating ilalabas na, harbisin na. Ay mahirap malugi. Uunahan na natin ang lugi mga gilew. Mahirap. Ay talagang saksakan ng init at bago uulan. Yun ang kalaban ng mga bangaws. Gawa ng nag-iiba yung temperatura at lasa ng tubig pagkagayon. Yung sobrang init bago lalantak ng ulan. Ay talagang lugi. Nagkakandama tayo ng bangaws. Kawawa nga yung mga ibang magbabangos din sa amin. Talagang ay may pipista pa naman ng dagat. Sa uno, pista ng dagat. Ay abot na abot siguro itong ating bangaws. Ay sakto. Ay kahit na hindi medyo kalakihan. Ang mahalaga may labas natin. At kahit hindi kalakihan at medyo may kamahalan naman. Gawa ng magpipista nga ng dagat mga gilew. Papakita ko sa inyo. Pasyalan natin si tatay. Sa sobrang init nga naman mga gilew, yung mga taga-itaas sa amin dito na naliligo sa ilog dahil nga naman mas malamig dito gawa ng maraming puno. Ayan, tsaka malinaw yung tubig dito mga gilew sa amin, malamig, may makukuha ka pang talaba at may maiuwi kang pang ulam. Ayan, so yun tatay, papakain. So yun nga, ganito talaga yung nag-aalaga ng bangos. Talagang parang sugal lang mga gilew. Hindi natin alam kung pwedeng mangyari dahil sa panahon, sobrang init. Ito lang talaga ang kalaban ng mga nag-aalaga ng isda, ng palaisdaan. Yung disgrasya. Saka tumiming pa na mura yung presyo ng bangos sa bayan. Napakahirap magdesisyon. Nagdadalawang isip si tatay, hindi ko alam kung kailan niya ilalabas. Tinatiming lang nila kasi marami pa silang feeds na pwedeng ipaubos. Hanggang sa maubos yun, pwede na nila sanang harbisin, kaso baka hindi na maubos yun at hindi na nila maabot. Hindi nila marating yung kaduluduluhan ng pag-ubos ng feeds. Kaya malalaman na lang natin yan sa kanya sa mga susunod na araw o kaya bukas. Kasi pupunta sila sa bayan mamaya. Magkakanbas sila dun sa konsignasyon kung magkano yung presyo ng bangos ngayon. Ayan, papakita ko pa sa inyo yung mga alaga natin dito na bangos. Kung ano yung sasabihin ni tatay. Ito na mga gilew yung ating mga alaga. Talagang malalaki na. Pero hindi pa ganun kalaki masyado. At nagdidelikado nga yung tubig gawa ng sobrang init. Baka daw biglang umulan. Sabi ni tatay, kung desisyon na lang niya ang iniintay, mas maigi daw yung nakakasigurado. Ayan ang dami na mga gilew. Lalaki. Sa merkado sa bayan, 110 ang presyo kada kilo.
Mababa masyado. Kaya hindi ko alam. Baka i-timing pa nila ng mga ilang araw. At pahirap daw. So, ito yung mga pinapakain natin, mga finisher na mga giliw. Yung pangduluhan na talaga. O, final interview natin kay tatay. Tay, kailan mo ba talaga ilalabas yung bangus natin? Oh. Kahit ngayon na kung po pwede. Kahit ngayon na daw kung pwede. Bakit ba? Delikado na ba? Ano? Nag-aalala kami pag umulan, siguradong biscuit. Tapos, Nadali na yung mga sari-sari namin, yung mga malaga, yung bagungan, batuan. oh, Mabuti na lang, hindi bumigay yung aming alagang bangos. Pag bumigay ito, siguradong ang laking lugi. patay tayo dyan. Patay ang kapital. So ngayon nga naman mga giliw, iniisip ni tatay baka sumunod na tong bangus nating magkandamatay kasi yung mga sumunod na araw magkandamatay yung hipon, yung mga sari-saring iba't ibang klaseng isda dito sa loob ng palaisda natin. Yun naman kusang pumapasok dito sa ating palaisdaan. Nagsilakihan na nga lang dito. Kaya lang nakakapanghinayang kasi malaking bagay din yon pagka nag-harvest tayo, mahuhuli natin sila. May pang-ulam tayo, kaya may pang-benta rin sana. Kaya hindi natin masasabi yung panahon kasi. Nakakatakot yung panahon. Sobrang init, tapos biglang umuulan. Yun ang hindi maganda na nangyayari sa mga palaisdaan dito. Yung mga karatig katabi natin na palaisdaan, yun kadalasan nangyayari sa kanila. Buti na lang ito yung mga bangus natin medyo matibay, hindi basta-basta bumibigay. Kaya baka sa susunod na araw, kaya bukas lalabas na natin sila. Malalaki na rin naman, 3 piraso 1 kilo na o kaya mahigit pa. So lalabanan na lang natin yon, kaysa naman magkandamatay, mas lalong malaki ang lugi. Kahit tumabla lang tayo, okay na siguro. Ano tayo, sa palagay mo? Kahit tumabla na lang tayo, ano? Tumabla, sumita ng kaunti. Sa awa ng Diyos, sana kumita naman tayo kahit pa para ng kaunti para mabawi naman natin yung pagod natin. Kaya konting expenses, kabawas. Ganun lang talaga yung pag-aalaga ng bangos, palaisdaan. Talagang parang sugal lang din yan. Lalo na sa mga panahon na to, napakahirap mag-alaga. Alam nyo, mas matibay ang similya na maliliit na bangos kaysa malalaki na. Mas mahina yung mga malalaki. Yung mga ganitong malapit ng ilabas, mas mahihina sila sa ganitong panahon na kainitan. Yun lang mga giliw. At maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay kay Giliw. Update ko kayo ulit sa paglabas natin ng pag-harvest natin ng bangos. Bukas kaya sa susunod na araw. Hanggang sa muli. Tayo uwi na. Bukas na lang ulit at update tayo mga Giliw. Hanggang sa muli.